Let us open our Bible on Proverbs, chapter 19, verse 27. Praise the Lord. Cease, my son, to hear the instruction that causeth the ear from the words of knowledge. Napaka-importante po itong words of knowledge. Words of knowledge, yung salita ng kaalaman. Anong kaalaman ito? Kaalaman ng katotohanan ng Diyos. Para malaman natin ang katotohanan ng Diyos na siyang tanging magpapalaya sa atin sa kasinungalingan ng dyablo. Kaya nga sinabi ni Lord Jesus Christ, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, kailan ba natin makonsider na tayo ay mga disciples ng ating Panginoong Hesukristo? What is word disciple? Disciple, that is believer and follower of our Lord Jesus Christ. So hindi lang basta nagbasa tayo ng Bible, nakinig tayo sa mga preachings, but you are not really disciples, but you are not really following. You are not really applying the Word of God. So, pag tayo nagpatuloy sa banal na salita ng Diyos, see to it, you are a disciple of God, of Jesus Christ. You are a follower of Jesus Christ. You are a keeper, observer of the Word of God. Yan ang pinaka-importante sa buhay natin. Ngayon, gusto ng ating Panginoong Diyos na ito po ay ating proteksyonan. Meron kasing nangyari sa langit na lubos ikinalungkot ng Diyos. Merong nangyari dito sa lupa na lubos ikinalungkot ng Diyos. Bakit? Ano yun? Yung katotohanan ng Diyos ay merong nag-udyok ng ikasisira sa isip, sa puso ng kanyang mga anghel, ng kanyang mga nilalang. So, ganun din sa buhay natin. Baka itong katotohanan ng salita ng Diyos na dumating sa buhay natin, na nagbigay sa atin ng kalayaan mula sa kasalanan at nagbago sa buhay natin, from sin to righteousness, from darkness to light, from worldliness to holiness, baka ito rin ay sisiraan o sisirain din ng kaaway ng Diyos. Kaya binigyan tayo ng warning ng Diyos. Cease, my son, huminto ka na, anak ko, sa pagpakinig sa instruction na magpapaligaw sa iyo mula sa salita ng kaalaman. Huwag kang makinig sa mga salita o instruction na magkokos sa iyo to ear from the words of knowledge. So, meron talagang sulsultant, meron talagang tempter, meron talagang matatawag nating evil intention para ang mga anak ng Diyos ay mawala sa kaligtasan na nangyari na sana sa kanila. Kung maaari lang, naligtas ka na. Kung maaari lang, huwag matuloy, madeceive ka uli. Kung maaari lang, kung nagbago ka na, kung maaari lang, balik ka na sa kasalanan mo. Ganon ang objective ng nakasisira. Kaya meron tayong mga kapatiran na enlightened na sa salita ng Diyos. Pero bakit nakaya pa nilang bumalik sa kamunduhan? Bakit nakaya pa nilang bumalik sa kasalanan? Bakit nakaya pa nilang bumalik sa bagay na kalikuan sa sanglibutang ito? Dahil nakikinig sila sa instruction na nagpapaligaw at naghahatid sa paglapastangan o sa pagkamali sa words of knowledge. Kaya napaka-importante sa buhay natin na huwag talaga tayong makinig ng mga instructions na magpapaligaw sa atin from the words of knowledge. Mapalad yung mga anghel doon sa langit, the two-third, na hindi nakinig sa instruction ni Lucifer. Mapalad ang mga tao noong unang panahon na na-save sa panahon ni Noah,
Dahil doon sila nakinig sa instruction ng Diyos. Mapalad ang mga anak ng Diyos na nakinig sa instruction ng Diyos, hindi sa instruction ng nagpapaligaw sa kanila. Minsan, pinapahintulot ng Diyos yan mangyari sa atin para subukin tayo. Basahin natin. Deuteronomy 13:1 hanggang 4. Okay, basa po. Sige, Sister Angel, ikaw muna. Praise the Lord. If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and give it thee a sign or a wonder, and the sign or the wonder come to pass, whereof he spoke unto thee, saying, Let us go after other gods which thou hast not known, and let us serve them. Thou shalt not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord our God proveth you, to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. You shall walk after the Lord your God and fear him, and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and cleave unto him. Praise the Lord. Yes. Tinagurian itong prophet, tinagurian itong dreamer. Pero yung kanyang instruction, nagpapaligaw sa sound doctrine, sa knowledge of the truth. Imagine, meron siyang propesya, meron siyang panaginip na sasamba tayo sa Diyos-Diyusan na hindi ninyo nalalaman. Mag-serve tayo. Yan pa naman ang number one, binawal ng Diyos. Thou shalt not worship any idols. So, kahit propita pa yan, kahit dreamer pa yan, pero kung ang kanyang revelation ay to cause you to hear from the words of truth, from the word of God, from the words of knowledge, meron kang karapatan at binigyan ka ng wisdom ng Diyos, huwag kang sumunod, huwag kang makinig dyan. O kaya sa buhay natin, napaka-importante na yung ating isip, yung ating puso, yung ating pakinig, huwag talaga nating hayaan na may mga bagay na magsusulsol sa atin na lapastanganin ang kautusan, ang salita ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, na ito'y ating lapastanganin. Huwag kang makinig dyan. Huwag kang maniwala dyan. Huminto ka na sa pagpakinig dyan. Kaya, iyan. Paintulot lang ng Diyos yan na mangyari sa buhay natin para subukin tayo. Whether we love Him with all our heart, with all our soul, with all our strength. Pag nakapakita natin na sumunod tayo sa salita ng Diyos at na-resist natin yung mga sulsul na yan ng masamang espiritu to do ear para magkamali tayo sa kanyang sound doctrine, sound word of God. Sabihin ng Diyos, nag-refuse kayo na naniwala sa sinungaling, nag-refuse kayo na naniwala sa masamang espiritu, dahil sinubukan ko kayo. Ngayon, nakita ko na ikaw ay umibig sa akin ng buong puso. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng umibig sa Diyos ng buong puso? Meron kang salita ng Diyos at ginagawa mo. Hindi mo nilalapas tanganan kahit ilan pang tao na magkonbinsi sa iyo at ikaw na lang isa na iwan sa mundo na nanindigan sa kanyang salita. Yan ang gusto ng Diyos makita sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Na ang lahat man ng tao sa mundo, kukumbinsihin ka, lapastanganin ang salita ng Diyos. Pero ikaw, nanindigan ka. Pinahintulot ng Diyos yan sa buhay mo na mangyari yan para makita ng Diyos kung totoo ka bang umiibig sa Kanya. Kaya, ipakita natin sa ating Panginoong Diyos na marunong tayong mag-resist ng mga tukso sa buhay natin. Marunong tayong mag-resist ng mga sulsol ng masamang espiritu.
para ipatunay lang natin kay Jesus Christ. Alam mo, nangyari yan sa buhay ko. Ako mismo na naginip talaga. Para siraan si Pastor Samuel Algabre sa isip ko, sa paniniwala ko. Importante yung figure ni Pastor Samuel Algabre sa buhay ko. Kasi siya yung gagamitin ng Diyos para iligtas ako. Ngayon, para si Satanas manaig sa buhay ko, sisiraan niya yung loob ko sa ginagamit ng Diyos. Nasa akin yun. Kung maniwala ako kay Taning, o maniwala ako sa Diyos na pumili kay Pastor Samuel Algabre. Nasa akin yun, kung rirespetuin ko yung nilagay ng Diyos sa harapan ko para gagamitin niya sa ikaliligtas ko, o makinig ako sa masamang espiritu na nagsisira sa loob ko sa ginagamit ng Diyos. Di na naginip ako ngayon na si Pastor nagsigarilyo, si Pastor nag-short pants, si Pastor nag-inom ng alak. Anong ginawa ko? Sabi ko, masamang espiritu, hindi mo ako kayang kumbinsihin. Maniwala sa iyo. Hindi ako makinig sa iyo. Neither mag-doubt ako sa ginagamit ng Diyos. Diyos na ang nagpili sa Kanya at ang nagtawag sa Kanya dahil siya ay kasiya-siya sa Diyos. Bakit higit pa tayo sa Diyos na i-disapprove natin which the Lord approved? Mas magaling pa tayo sa Diyos, i-neglect natin which the Lord accept. Yun ang ano. So, tinapon ko yung udyok na masamang espiritu. Ganon tayo. Proteksyonan natin yung word of truth na dinadala ng mga alagad ng Diyos na Kanyang pinili. Amen? Praise the Lord. Na Kanyang pinili at ipadala. Napaka-importante yan. Ngayon, mag-ingat tayo sa pinaka other side. Kung merong pinapadala ang Diyos para gagamitin niya to save people of the world, na magdala ng Kanyang salita, meron din gagamitin ang kaaway ng Diyos na ipadala para siraan ng loob yung mga nakukonbinsi sa mga ginagamit ng Diyos, na naniwala sa Diyos para sa kanilang ikaliligtas. So, merong paninira na ipapadala ng dyablo. Kailangan alam natin paano natin i-manage yung buhay natin by the Holy Scripture na ating natutunan. It is our responsibility to protect the word of knowledge, na huwag ka nang makinig sa mga sulsultant na masamang espiritu na magliligaw sa iyo from the word of knowledge. Ano ngayon ang mga ginagamit ng dyablo? Mismo si Jesus Christ ang nagbigay nito ng warning sa mga alagad niya hanggang sa atin ngayon. Basahin natin Matthew 7:15. Praise the Lord. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Yan. Mag-ingat kayo sa mga bulaang mga propeta. Pag sinabing propeta, sasabihin niya talaga nila na sila ay alagad ng Diyos. Sasabihin talaga nila na sila ay pinadala ng Diyos. Pag sinabing propeta, you are a man of God na gagamitin niya for His message. O di hindi basta-basta yan. Which come to you in sheep's clothing. Lalapit yan sa iyo sa anyo ng sa isang tupa. Napakabait, napaka-gentle, napakaganda ng approach. But inwardly, they are ravening wolves. Yung pala, sa
pinakaloob ng kanyang motive, yung kanyang purpose, yung kanyang objective, sisilain ka lang, ipapahamak ka lang. So, ano ba ang kapahamakan ng tao? Disobedience to the word of knowledge. Paano ba napahamak si Adam at Eva? Disobedience to the commandments of God. Paano ba napahamak si Lucifer and the 1/3 of angels? Disobedience to the words of knowledge. Kaya stop from hearing from the instruction that calls you to hear from the words of knowledge. Kailangan pagtibayin natin ang ating kaalaman sa katotohanan sa salita ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Alam mo, sa totoo lang, sa paglilingkod ko kay Lord Jesus Christ since 1983, ngayon 2025 na, ilang taon na ako since ni-save ako ni Jesus Christ. Nasa siguro mga, ilan na ba? 42 years? Nasa mga 42 years. Sa aking personal experience, hindi man lang ako ang sinusubukan, hindi man lang ako ang tinutukso, hindi man lang ako na gustong yanigin ni Satanas. Ikaw rin, tayo lahat. Pero ang aking personal experience and sharing sa inyo, habang nagbabasa ako ng Bible, habang nakikinig ako sa mga preachings ni Pastor Samuel Agabre, yun lang ang tanging dipinsa ko na hindi ako malinlang ng masamang espiritu. Kahit anong mga tukso sa laman, sa lahat ng mga tukso, sabihin mo na lahat yung Galatians 5:19 to 21. Sabihin mo na yung tatlong bagay na major: lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Walang ibang nakapagbigay ng para maka-endure ka yung words of knowledge, words of truth. Makuha mo kaagad na yan ay atake ng masamang espiritu at alam mo na kaagad anong dapat mong dipinsa para hindi ka lang magkasala sa salita ng Diyos. Pagkatapos ng mga pagsubok na yan, mararamdaman mo ang approval ng Diyos sa buhay mo. Maramdaman mo that you are being accepted in the presence of God. Kasi nalapastangan mo man ang mga gawa ng demonyo, gawa ng diablo o gawa ng tao. Pero dahil hindi mo naging lapastangan ang natutunan mo na salita ng Diyos, you are guilt-free. At ang Diyos magsama sa iyo. Meron siyang ipapakita extraordinary sa buhay mo. That you are really, that God is with you. Kahit di ka na magsalita, papadama ng Diyos yan sa mga tao, ipapakita yan ng Diyos sa mga tao, patulad sa mga alagad ng Diyos dito. Praise the Lord. Kaya, huwag tayong masyadong atat na atat sa mga commendation mula sa tao. Huwag tayong atat na atat masyado sa praise ng mga tao. Huwag tayong atat na atat masyado sa mga appreciation ng mga tao. Basura yan. Kasi, invitation lang yan ng diablo para i-please mo yung tao, para mapalayo ka sa pag-please sa Diyos. Apat ang gawin natin, i-please mo ng tudo ang Diyos. Hindi ka man i-please ng tao, never mind. Praise the Lord. Kaya, ganun. So, ang false prophets, magpapanggap yan na sa Diyos. Kaya ang ano ng diablo, mag-approach siya sa atin para ang purpose niya to hear from the words of knowledge. Ang purpose niya para siraan ka, lalo't na sa mga ginagamit ng Diyos. Para siraan ka sa word of truth, para ma-demoralize ka. Kaya, importante yan. May mga gano'n na mga instructions
Cease to listen. Putulin mo na kaagad. Huwag ka nang makinig pa. I-resist mo na kaagad. Basa pa. Matthew 16 verse 6. Praise the Lord. Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Yan. Alam mo ito, mga Pharisees and Sadducees. These were the religious groups before who were ahead of Jesus Christ in the flesh dito sa mundong ito. And these were the people in the Old Testament na masyadong observant sa law of Moses. But yet, it is out of their hypocrisies. Pang ano lang yon, pampakitan tao lang yon, na faithful sila sa batas ni Moses. But inwardly, they are disobedient. Puno sila ng hypocrisy. Niloloko lang nila ang mga tao. Kaya ang tinawag dyan ni Jesus, leaven. Alam mo yung leaven? Kaya yung ating kinakain na Holy Communion, unleavened. Bakit unleavened? Walang libadura. Kasi ang libadura, pampaburot sa tinapay, sa minasa. Pero ang laman, bakante. Akala mo malaki. Pag gininitan mo, i-press mo, ang liit lang pala. So, hindi yan totoo na ganun talaga ang laki ng tinapay na yan. Pinaburot lang yan ng libadura. Kaya sabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Parisiyo at saka mga Sadducee. Ano yun? Basahin natin. Matthew 16 verse 12. Praise the Lord. Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Anong doctrine? Alam mo yung doctrine? Kung ang Bible ay ang ating doctrine dito sa Holy Place, sila rin meron doctrine. Kaso hindi Bible ang doctrine nila. Pag sinabing doctrine, yan na yung ituturo mo sa membro mo sa simbahan mo na i-observe, i-obey para makapasok ka sa langit. Doctrine, teaching of the sound word of God para ang tao hindi maging disobedient sa Diyos. Accept siya sa Diyos kasi righteousness yan ay. Ito namang mga Pharisees, Sadducees, mayroon doctrine. Kaso hindi sa Bible. Kaso hindi sa from the word of God, from the sound, from the knowledge of the truth, from the words of knowledge. Hindi dyan. Ano yon? Basahin natin. Mark 7:6 hanggang 14. Praise the Lord. He answered and said unto them, Well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, These people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. For Moses said, Honor thy father and thy mother, and whoso curseth father or mother, let him die the death. But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is korban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free. And ye suffer him no more to do aught for his father or his mother, making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand. Ayan. Tingnan mo. Ano ang loob ng kanilang loob ng kanilang doctrine? Hindi words of knowledge of God. Hindi sound word of God. Hindi word of truth. Gawa-gawa lang ng tao.
Sila lang yung gumawa. Tapos ginawa nilang doktrina. Para yung ibang mga churches ngayon, ang Bible, dinagdagan nila ng ibang libro. Tapos gawin nilang doktrina. Minsan mas higit pa, pinapaniwalaan yung libro na yan kaysa word of truth. O ganoon din sa buhay natin. Ang doctrine natin, nakapokus tayo sa Word of God. Kaya nung pag-register ni Pastor Samuel Gabre, first time, ng Holy Place doon sa SEC, hinanapan siya ng abogado, Sir, Pastor, where is your bylaws and your constitutions in your church? Sabi ni Pastor, nandyan, basahin nyo. Wala man dito. Because they expect, ganun kakapal. Nakasulat pala doon, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for correction, for reproof, for instruction in righteousness, so that the man of God shall be thoroughly furnished unto every good work. Bible. This is valid and more than enough bylaws and constitution na ginagawa lang ng tao. Praise the Lord. No need for us to create bylaws and constitution. Nandito na lahat yan, all in the Bible. Ang ginagawa ng mga tao, gagawa pa ng apart from the Bible. Kaya tuloy, ang mga tao masyado nang observant doon sa ginawa nilang dogmas, doctrine made by man, commandment by man, kaysa salita ng Diyos. So, nawala na doon sa, okay lang magkasala sa word of knowledge, which is the word of truth, wag lang magkasala doon sa doctrine na ginawa ng tao. Kaya sabi ni Jesus Christ, you make the commandments of God non-effect because the keeping of the commandments made by man, your tradition. Kaya sa buhay natin, napaka-importante our personal knowledge sa Word of God. Amen? Praise the Lord. Hindi man lahat ng panahon magsama-sama tayo. At kaya tulad nung napalayo ako sa Davao Congregation, Manila ako. Ako na lang nag-isa doon. Si Nanay Glo tsaka si Sister Lenny nandoon sa Pampanga. So nag-isa ako doon. Kung walang salita ng Diyos na napakinggan at nabasa ko at patuloy kong ibasa doon, baka mangyari, ma-deceive din ako doon. O kaya sa buhay natin, meron ka mang kasama, wala ka mang kasama, saan ka man sulok sa mundong ito, tandaan mo na huwag kang maglapastangan from the words of truth. Kahit ang daming paligid dyan ng mga sulsul ng masamang espiritu, masamang mga impluensya, stick sa word of truth na yan. Praise the Lord. Hindi ka ura kag balod na kung asang hangin, palit mo ka dito. Mura kag mga politician, kung asang kusog, mga ambak dito, mga balimbing. Wala ba'y panindigan sa isang direksyon? Kaya nag-warning si Jesus Christ dito. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Puro pakitang tao lang ang ginagawa nila. But in reality, they are not obedient from the word of truth. But they are more observant and obedient to the doctrine made by man. And because of that, you make the word of God non-effect. So gusto ni Jesus Christ, let us make the word of God very effective sa buhay natin. Praise the Lord. How to respond temptations, how to respond deception ni Satanas, how to overcome trials na paintulot ng Diyos na mangyari sa atin. Gamitin mo yung salita ng Diyos. See to it, you will not err from the word of knowledge. Yan ang importante.
Napaka-importante yan, sabihin ko po. Alam mo, pagbalik ni Jesus, wala ba yung mag-stand sa atin na in behalf of yourself? Na merong mag-stand in behalf of yourself. Lord, I commend this person. He is righteous. Wala. Isa-isa tayo tatayo sa harapan ng Diyos. Whether we keep His words or not. Diyan lang ang nagmamatter. So, ingat tayo. May mga instructions ang masamang espiritu. Putulin mo yan kung meron man. Basahin pa natin ano ang approach ng diablo. Sige, 2 Corinthians 11:13 hanggang 15. Praise the Lord. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Yan. O, kung hindi man sila mag-approach sa iyo o sa atin na by a prophet o through a prophet, but apostle, alam mo yung apostle, ito yung mayroong direct na connection sa ating Panginoong Hesukristo. At ito yung mga ginagamit ng Diyos na binigyan niya ng instruction to fulfill His mission. Ngayon, may false prophets din, may false apostles din, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Yung mga gawa nila hindi pinapakita, pero in reality, they are workers, deceitful workers, mga mandaraya sa buhay nila. They are not honest, they are not loyal, they are not clean, they are not pure in the eyes of God. Behind the pulpit or behind the curtain, marami silang tinatago. Pero in front of the people, parang di sila makabasag ng baso. Yun yung gagamitin maging sisidlan nyo ng diablo para iligaw ka from the words of knowledge sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi tayo matibay-tibay sa salita ng Diyos, madadala ka. Kaya, let us therefore remember that warnings of Jesus Christ. Kung anong gusto ni Jesus Christ sa atin, meron tayong tatag at tibay na knowledge sa salita ng Diyos. Meron tayong tatag at tibay sa ating commitment sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga nung kinasal ko yung si Brad Norman at saka si Sir Jemima, anong advice ko sa kanila? Ang daming nag-asawa dito sa mundo, naghiwalayan lang. Dahil yung commitment nila sa isa't isa, hindi matibay. Kaya sabi ko sa kanila, yung commitment ninyo sa isa't isa, yung pangako ninyo sa Diyos at pangako ninyo sa isa't isa sa inyo na mag-iibigan kayo hanggang sa inyong kamatayan, yan yung gawin ninyong totoo, yan yung gawin ninyong honest, para di kayo maghiwalayan. Proteksyonan nyo yan. Now, sa buhay natin, may commitment din tayo sa Diyos. Ganun, no? Nag-swear tayo, Jesus, I will believe you till I die. Jesus, I will obey your words till I die. Commitment yan. Ngayon, kung lalapitan ka ng masamang espiritu para yanigin ka, pakita mo na yung commitment mo kay Jesus, tutuhanin mo. Kahit walang taong nakakita at walang taong nakakaalam, kahit walang taong pupuri sa iyo. Never mind. Don't mind people because they are so flattery. Alam mo, mga tao mahilig mag-flatter yan eh. Ikaw naman, bukad po di mong atay. Nanalig ka sa kanila na hindi naman sila nakakakilala sa buhay mo. Pero kung hanapin mo yung honor ng Diyos, kaya susunod ka sa Diyos sa lahat ng oras, mapalad ka. Kasi tama yung ginawa mo. Amen? Doon mo kinukumit yung buhay mo sa Diyos, hindi doon sa tao. Ganon din kayo, huwag niyo i-commit yung buhay niyo sa pastor. Doon kay Jesus. Para sure, yung iyong buhay, hindi ka magkakamali. Hindi ka madideceive.
Anong sinabi dito? Ito ang dapat nating tularan. Sige. Ephesians 4:14. Praise the Lord. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Yan. Na hindi tayo katulad sa mga bata. Alam mo yung mga bata? Kaya may mga bata na nakikidnap. Pag malayo sa magulang, hindi nabantayan, merong mga kidnappers magdala ng candy. Alokin ang candy. Pakita, chocolate, oh. Yung bata, dahil na-attract sa candy, hindi niya alam na kidnapper pala. Lalapit yung bata kasi akala niya, ginagawan siya ng kindness sa tao na yan, bibigyan siya ng candy para pasayahin siya. Pero ang isip pala ng tao na yan, nakawin ka, baka katayin ka, ibenta yung laman loob mo sa mga nagbebenta niyan. Huwag tayong ganun. Tulad tayo sa bata na kaya lang ulog-ulogan. No. That we henceforth be no more children, tossed to and fro. Yung bang madali mapalid. And carried about with every wind of doctrine. Alam mo yung wind, kahit saan yung direksyon. Hindi. Ang doctrine ng Diyos, isa lang ang direksyon. One way direction yan. Hindi yan pabago-bago. As is yan, where is yan. Yung righteousness ng Diyos, hindi yan ma-abolish. Yung commandments ng Diyos, hindi yan ma-altered. Kaya, dyan tayo, stick tayo dyan. Hindi katulad sa hangin na pabago-bago. Parang, alam mo yung tao na mayabang? Ano ang tawag? Hanginon. Bakit? Puro yabang. Hindi naman totoo. O ganon din. Ang wind of doctrine, ito yung doctrine na gawa lang ng tao, na walang katotohanan. Dapat di tayo madala dyan. By the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Walang ibang purpose nito para i-deceive lang ang tao from the word of knowledge, from the word of truth. Kaya, be mature. Be responsible of yourself how to keep the word of God. Amen? Praise the Lord. Para ligtas ka, gagamitin ka ng Diyos, gagawa ka ng gawain ng Diyos na walang kahit sino pa yan magalit sa buhay mo. They cannot prevent you. Sabi nga ni Jesus, if you cannot hate your father, your mother, if you cannot hate your brother and sister, if you cannot hate yourself for my sake, you can never be my disciple. So, kung ikaw ay totoong committed na sa ating Panginoong Hesukristo, nakapokus yung obedience mo sa Diyos, wala makapigil niyan. Ngayon, magmumuka kang bastos, magmumuka kang walang modo sa mga nakakatanda sa iyo. But, your intention is good because you are bringing them to God with you. Hindi kay they will bring you out from God to the devil. Kundi, dinadala mo sila sa Diyos. Dadaan man ng persecution, dadaan man ng mga masasamang mga salita, manghang against you, lahat-lahat. Narinig mo na, walang modo ka, bastos ka, wala kang respeto sa amin, hindi ka sumusunod sa amin. Hindi nila alam ang sinusunod mo, higit pa sa kanila. Hindi nila alam ang sinusunod mo yung naglalang din sa kanila. Para madala mo sila, susunod sa naglalang sa ating lahat. Amen? Praise the Lord. So walang ano dyan. There is no ill. Walang kasamaan dyan. Pag sinunod natin yung standard ng Diyos, tapos yung mga tao ng pamilya mo na hindi pa na-enlighten, negative ang tingin nila sa iyo kasi uudyukan sila ng dyablo. Babanatan sila ng dyablo against you. Huwag ka magpadala. Sino pang tayo para i-drag sila sa katotohanan? O, tingnan mo si Bradlito Padaw, yung kinasal ko kay Sister Glodilyn. Nag-fellowship kami kagabi. Yung Wednesday. Sabi niya sa akin, Pastor Chit, wala na ako nagbantay sa Dorianan. I-pull out na ko dito. Mangkaron, na-assign. Siyempre, agency Ang agency ang magbigay siya ng assignment.
nasa silangan. Alam mo yung silangan? Isang lending institution. Parang sa Mulco, parang Pico, ganun yan. Silangan. Malaking company na rin yan. Oh, kumusta? Alam na ako istorya sa imo, Pastor. Oh, unsa man na? Giingnan ko sa manager, Pito, atin ka ha, sa Christmas party ha. Kay naatay koan, naatay kalingawan. Ya, naapoy balo ka na mga rewards. Ya, siyempre, disco punta. Ana man si Berlito, Sir, wa biya ko na anad anak. Di ko mo attend anak, kaya ako maanad anak. So, sumbre mong reliyon? Holy place, sir. Sabi ni ng manager, ganun ba? O sige, ayaw na lang attend. Pero, every Monday, sa ato ang opisina, mag-ampo ka. Kung na-plug ceremony sa government offices every Monday, mag-gather ang mayor, tanan, plug ceremony. Sa ilaha, every Monday, mag-gather tanang empleyado sa silangan. Nya, gusto sa manager, mag-ampo siya para sa kumpanya. Oh, nag-ampo siya. Praise the Lord. O, di ba? Naging ano siya? Ilaw. Naging liwanag siya doon sa mga tao. Kasi hindi siya natakot sa manager, tanggalin. Hindi siya natakot. Takot siya kay Jesus. O di, gagamitin siya ng Diyos para i-bless ang company through prayer. Ang ganda. Blessing ka sa company na yan. Nagdadala ka ng liwanag. Hindi kay ang company na yan ang maghatid sa iyo sa maling direksyon. Praise the Lord. Ganun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Ano yung napakinggan mo, panindigan mo yan. Kasi yung ating pag-celebrate sa Christmas, biblical yan. Word of God yan. Based on the truth yan. Panindigan mo yan. Ipakita mo yan sa mga tao. Huwag mo yan baliin. Para lang sa benefit, para lang sa trabaho. No. Itaas mo yan. Para makita ng mundo ang katotohanan. Kaya ganun. O, tingnan mo yung mga alagad ng Diyos dito sa Old Testament. Papasambahin sila sa Diyos-Diyosan. Pahintuin sila pag-pray. Anong sabi nila? Kung may decree na patayin kami, patayin na nila kami. Hindi namin kayang i-disobey yung aming Diyos na kilala, na tinuro sa amin na aming mga magulang. Mamatay na, bahala na. Basta huwag na namin sirain yung aming relasyon sa aming paniniwalaan na Diyos na buhay, na lumalang sa lahat. O di ba anong nangyari sa buhay nila? Pati yung hari na sumasamba sa Diyos-Diyosan, natuto na rin sumamba sa totoong Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Direct ka ba sa salita ng Diyos? Amen? Praise the Lord? Ganun. Hindi kay mura ka lang tao-tao sa humayan din sa panimbaho niya. Pag na mga pagsulay, mura kag palit-paliron gawa kay baruganan. No, hindi ganun. Individual tayo magsikap. Pakita natin sa Diyos yung ating commitment. Parang kasal din ito. Commitment natin habang buhay tayo, obedient tayo sa Kanya. Last verse, 2 John 1 verse 10. Praise the Lord. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. Yan, kung meron man sa inyo, nalalapit sa inyo, at iba ang tinuturo sa totoong doktrina, huwag niyo silang papasukin sa bahay. Para lang kayo nagpapasok ng sindikato, para lang kayo nagpapasok ng holdupper, para lang kayong nagpapasok ng killer sa kaluluwa ninyo. Pastor, wala may nanuktok sa ang balay nga lahi nagdalag doktrina. O wala lagi, pero basi na nanuktok sa imong isip. Basi na nanuktok sa imong dalunggan. Basi na nanuktok sa imong imagination. Basi na nanuktok sa imong kasing-kasing.
Ayaw na, pasudla. Reject. Kay killer na. To kill your good relationship with the word of knowledge, with the word of truth. Amen? Praise the Lord. Ganun po ka-importante. Kaya napaka-effective ang instruction ng Diyos sa buhay natin. He want to protect us. He want to preserve us. And He want na madatnan tayo niya na worthy tanggapin tayo sa Kanyang kaharian. Ingatan natin ito sa buhay natin. May mga lapses man tayo sa mga nakaraan. Kalimutan na yon, forgiven ka na, kaya bumalik ka na kay Jesus. Huwag mo nang lingunin uli yon, huwag mo nang balikan uli yon. Tuloy-tuloy na yung ating paglilingkod sa Kanya. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us